Moro katamtamang nag-iisang pulis na kailangang magtrabaho sa mundo kung saan nakatira ang mga normal na tao at superhero magkasama. Ang top brass ay hindi nasisiyahan sa trabaho ng natalo ngunit lahat ay nagbabago nang si Moro kailangang aminin na siya ay isang superhero din para iligtas ang mundo. Pagkatapos magpalipas ng gabi sa kanya magkakaibigan sa isang bar, pauwi ang superhero na si Eclipso, ngunit sa isang madilim na kalye ay may humawak sa lalaki at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Eclipso sa isang kakaibang laboratorio at sa tabi niya ay nakita niya isang kulot na lalaki na may apoy na umaapoy sa loob niya. Moro, ang natalo na tiktik ay atubiling lumingon off ang kanyang alarm clock at naghahanda para sa trabaho na naninirahan sa isang mundo kung saan naging regular ang mga superhero bahagi ng lipunan. Ang lalaki ay labis na nag-aalala tungkol sa katotohanan na wala siyang anumang mga superpower. Ang unang tawag ng pulis sa araw na ito ay sunugin ang isang nightclub. On the spot, nahuli ni Moro isang kakaibang blonde na babae na pinasalamatan niya para sa kanyang tulong at hiniling sa kanya na umalis upang hindi makagambala sa kanyang investigasyon sa krimen. Pagdating ni Moro sa opisina, pinatawag siya ni ang hepe ng pulisya na hindi nasisiyahan sa pag-unlad ng lalaki sa nakalipas na 10 taon at upang ayusin ito. Itinalaga niya sa kanya ang isang kapareha na parehong blonde mula sa pinangyarihan ng krimen. Si Cecil Schultzman ay may mahusay mga sanggunian at ito ay lubhang nakakainis sa natalo. Ngunit ang babae mismo ay hindi natutuwa na siya ay kailangang makipagtulungan kay Moro. Sa kabila ng hindi gusto, ang mga kasamahan ay kailangang magsimulang magtrabaho kaagad magkasama sa local lyceum nagkaroon ng hostage taking. Isa sa mga estudyante, marunong bumaril apoy, nagulo. Lubhang nakakatakot sa kanyang mga kasama. Ang isa sa mga natatakot na batang babae, si Lily, ay kailangang magtago ang banyo para walang makakita ng kidlat na lumilipad sa kanyang mga mata dahil sa luha. Ang mga pulis dumating sa eksena at sinubukang pakalmeyan ni Moro ang nagniningas na lalaki na na-corner sa mga kaklase. Ang tiktik ay matapang na hinawakan ang mga palad ng superhero at pinamamahala ang i-disarm siya. Kinuha ang kakaibang wands bilang ebidensya. Habang nasa daan, nagulat si Cecil sa kanyang kapareha na ang umaatake ay may alibay at hindi sana masunog ang nightclub. Ngunit ito ay nagtataas ng higit pang mga katanungan, dahil ang parehong mga kakayahan sa iba't ibang mga tao ay napakabihirang. Samantala, sa mga liblib na sulok ng ang mga lansangan ay nagtitipon ng mga kumpanya ng mga kabataan na tinustusan ng mismong mga patpat na sinisira. Ang mga kabataan ay nakalanghap ng hindi kilalang pulbos at nakakakuha ng kakayahang magbuga ng apoy. Pagkatapos ng trabaho, bumisita si Moro ang kanyang matandang kaibigan, ang superhero na si Henry. Na ang mga pagsasamantala ay malayo sa nakaraan pagkatapos maghanda ng pagkain para sa matanda sa loob ng ilang araw, aalis na si Monroe, ngunit bago siya umalis. Humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan upang kilalanin ang superhero sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan. Tiniyak ni Henry sa pulis na tanging ang talunan na si Brazero, na gumugol ng maraming taon sa bilangguan at walang mga anak na ampunin ang kanyang regalo, ay maaaring mag-apoy. Si Rudy, isa pa lyceum student, bumisita sa amo niyang si Nasha. Ang matanda ay hindi nasisiyahan na ang mersenaryo ay dumating ng hindi inanyayahan, ngunit tiniyak sa kanya ng bata na may magandang dahilan. Sa brief ang ipinagmamalaki ni Moro kung ano nagawa niyang malaman ang tungkol kay Brazero at inatasan ng amo ang detective na sundan ng ex-convict alamin kung sangkot siya sa panununog. Para mahanap ang superhero, binisita ni Moro ang isa pang matandang kaibigan, Calista. Ang batang babae ay may regalo ng foresight, ngunit ang pagbisita ng kaibigan ay naging isang sorpresa para sa kanya at hindi niya itinatago ang katotohanan na hindi siya masyadong masaya sa pulong. Hinanap ni Cecil ang body, at hinihiling sa kanya na isama siya kapag sinusubukan niyang makahanap ng isang bagay. Ngunit si Moro ay lamang inis sa blonde, umaasang mapupuksa siya sa lalong madaling panahon. Pinatawag ang mga detective sa pamamagitan ng CSI isang katawan mula sa isang bagong apoy ang dumating sa kanya, at sa halip na dugo. Mayroon itong parehong sangkap bilang ang isa sa patpat ng estudyante. Mas partikular, may gumamit ng dugo ng bata para makagawa ng sangkap. Napansin ni Moro ang mga labi ng isang tato sa leeg ng katawan, na kinikilala niya si Brazero sa pamamagitan ng. Sa loob ng ilang linggo ay kinapanayam ng mga pulis ang mga kakilala ng namatay. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nila matuto ng anumang bagay na maaaring makatulong. Nang mapansin ni Rudy si Lily, umupo si Rudy sa kanyang mga mesa at inalok siya nito pagkakaibigan. Nang malaman niyang nalulungkot ang dalaga, tinext niya ang numero ni Nasha, na nangangako na makakatulong ito sa kanya na pag-usapan ito. Pinauwi ni Moro si Cecil, habang siya mismo ay nananatili sa kanyang opisina upang pag-aralan ang mga dokumento at larawan mula sa mga pinangyarihan ng krimen. Sa isa sa mga larawan, nakita ng pulis ang taong nagsimula ng sunog sa nightclub. Sa umaga, bumisita ang mga tiktik ang lalaki sa ospital. Ngunit tumangging aminin ni Amin ang pagkakasala hanggang sa makabuo si Cecil ng isang kwento na nakukuha nagsasalita siya. Inamin ng lalaki na madalas silang bumili ng mga patpat ng kanyang kaibigan kay Ismael na nagtitinda ibinebenta ito malapit sa paaralan. Nang marinig ito, agad na hinanap ng mga tiktik ang nagtitinda. Hindi lang mga pulis, pati mga tauhan ni Nasha ang pumunta para hanapin si Ismael. Hinala niya ang tindero ng grand larceny at nagpapadala sa kanya ng mga mangangaso. Naiwan mag-isa sa kanyang opisina. Nalalanghap ni Nasha ang hindi kilalang tao sangkap mula sa isang patpat at isang apoy ang dumadaloy sa kanyang katawan, na ibinuga ng matanda mula sa kanyang balkonahe. Hinanap ng mga pulis si Ismael, ngunit nang mapansin ang mga bisita, nakatakas ang lalaki at kailangang mag-organisa ang mga tiktik ng isang operasyon upang makuha siya sa mismong tindahan.
Sinusubukan ng nagbebenta na gamitin ang pulbos mula sa mga stick, ngunit na-neutralize ni Morrow ang apoy at inaresto ang kriminal. Sinubukan ni Schultzman na magtanong ang lalaki, ngunit kinukutya lamang niya ang pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kakaibang sagot. Nabigo rin ang mga pagtatangka ni Morrow at napagtanto ng mga tiktik na kailangan nilang palayain ang lalaki maliban kung makakita sila ng dumi sa kanya. Matapos malaman ang tungkol sa mga pulbos, sinubukan ni Henry na tanungin ang kanyang kaibigan para sa mga detalye, ngunit walang sagot. Ipinaalam niya sa kanya na makakatulong siya sa paghahanap ng impormasyon tungkol kay Brazero. Natutunan ng matanda ng isa pang pagkawala ng salamangkero na si Eclipso. Nakikinig sa isang mensahe mula kay Henry sa tindahan, nakarinig si Morrow ng pagsabog at nagsisigawan ang mga tao. Nauubusan, tumawag ang pulis para sa backup at pumunta sa paghahanap sa mga kriminal na nagpasabog sa himpilan ng pulisya para mailabas si Ismael. Sa harap ng Morrow, isa ng mga kriminal ay natulala si Cecil at nahulog ang dalaga mula sa ikalawang palapag. Nabigo siyang mahuli ng lalaki, ngunit mula sa kamay ni Schultzman. Isang kakaibang singil ang dumaan sa kanya, at marahan niyang inaalalayan ang katawan ng kanyang kasamahan, na nagyayelo sa kalagitnaan ng hangin. Naalala ni Morrow na nangyari ito sa kanya dati. Ang gabing nakilala niya si Henry. Sinusubukan niyang huwag banggitin ito sa pakikipag-usap nila ni Cecil, ngunit sa isang baso ng nakaka-relax na inumin. Hinihiling pa rin sa kanya ng batang babae na ipaliwanag ang nangyari. Inihatid ng mga mersenaryo si Ismael sa ang amo, at inutusan ni Nasha na sirain ang lalaki dahil sa pagnanakaw ng kanyang mga paninda. Upang iligtas ang kanyang buhay, tumalikod si Ismael ang kanyang sarili sa kanyang amo na si Morrow, na isiniwalat kung paano niya nailigtas ang kanyang kapareha sa lakas ng kanyang tingin. Sa kabila ng impormasyon, sinisira pa rin ni Nasha ang taksil, pagkatapos ay inutusan niya si Rudy na hanapin ang superhero. Napansin ni Calista na may iniisip ang kanyang mga estudyante at kailangang aminin ni Alex na kanya iyon ang mga kaibigan ay susubukan ng ilang ipinagbabawal na sangkap. Sinubukan ng babae na pigilan ang mga lalaki, ngunit ito ay lumabas sa huli ay humihinga sila ng bagong asul na pulbos. At bumagsak sa lupa nang walang mga palatandaan ng buhay sa sandaling ipaalam ng suryo sa isang tao na hindi matagumpay ang dosis. Ang kulay asul na sangkap ay iniulat sa mga newscast. Nagbabala sa mga mamamayan ng panganib. Sinisikap din ng mga pulis na pigilan ang kumalat, gamit ang lahat ng uri ng pamamaraan. Dumating ang ina ni Lily upang makita si Morrow na umiiyak. Ang ulat ng babae na ang kanyang anak na babae ay nawawala, at ang pulis ay kumbinsido na ang mga kaso ay konektado. Siya inatasan si Cecil na kumuha ng pahayag mula sa babae, at siya mismo ang pumupunta sa apartment ng mga babae subukang maghanap ng isang bagay nang hindi napapansin ang buntot. Sa panahong ito, si Lily ay nasa isang kakaibang laboratorio na pinasok kamakailan ng Eclipso. Sa lahat ng oras na ito ang batang babae ay walang malay. At ang IV ay dahan-dahan pag-download ng kanyang dugo para sa isang bagong sangkap. Bukas pala ang pinto ng apartment, at sa loob ay natuklasan ni Morrow ang kanyang kaibigan na si Callisto. Sinabi ng batang babae sa kanyang kaibigan na ang kanyang mga mag-aaral ay patay na, ngunit itinaboy niya ito, na nagpapaalala sa kanya na kamakailan lamang ay tumanggi siyang tulungan siya. Hinahanap si Lily Room, nakahanap si Morrow ng sheet na may numero ni Nasha sa basurahan, at agad niyang sinubukang tingnan ito online. Para bang may nararamdamang mali, sinubukan ni Cecil na tawagan ang kaibigan, ngunit patuloy siyang nakakakuha isang answering machine. Pagdating ng dalaga sa bahay, nakita siya ni Callisto at may ang pangitain dito ay nahulog si Schultzman sa isang bitag at nawasak. Hinablat ng mga mersenaryo ni Nasha si Morrow at binigay isang sleeping injection. Bago ibinaba ang kanyang katawan at isinakay ito sa bus. Sa puntong ito, nagawa ni Callisto na pigilan si Cecil at sinundan ng mga batang babae ang mga kriminal. Upang iligtas ang isang kapwa kaibigan, naisip ni Cecil na dapat silang magmadali. Ngunit iminumungkahi ni Callisto na maghintay at para sa kabutihan dahilan ng pagkaraan ng isang segundo ay nahulog ang bus ng mga kriminal dahil sa mga impes na gulong at ilang puwersa pinipigilan. Itong gumalaw, sinugod ito ng mga babae at habang nakikipaglaban si Callisto sa mga bandido, sinubukan ni Cecil para gisingin si Morrow. Napagtanto na hindi sila makakaalis. Nagpasya si Rudy na alisin ang ballast at matapos magpaputok ng ilang bala sa pulis, itinapon niya ito palabas ng bus. Sinusuri ng mga batang babae ang kanilang takot na takot ang katawan ng kaibigan at si Cecil sa mga tama ng bala, tumataas ang mga bala mula sa mga bala. Sa hangin, hiniling ni Callisto sa kanyang kaibigan na mamulat siya at dinala nila ang sugatang lalaki sa apartment ni Henry, na, tulad ng babaeng may kapangyarihan, ay palaging kilala na si Morrow ay isang superhero. Pagkatapos paghilom ng mga sugat ng kanyang kapareha, humingi ng paliwanag si Cecil at kailangang umamin ni Callisto lahat sa kanya. Maraming taon na ang nakalilipas, tinulungan ng isang pangkat ng mga superhero ang lalaki na tanggapin ang kanyang regalo, bilang kapalit siya ang naging coordinator nila. Ngunit ang pagkakaibigan ng mga bayani ay hindi nagtagal. Henry nagsimulang magkaroon ng mga problema sa kalusugan dahil sa kung saan hindi siya makagalaw. At ang ikatlong bayani ay namatay dahil ng katawa-tawang tulong ni Morrow na sinubukan niyang ibigay. Habang natutulog si Morrow, sumuntok ang magkakaibigan sa numerong makikita sa kwarto ni Lily. At binuksan nito ang website ng therapist na tumulong kay Brazero upang hindi ilantad ang superhero cup sa kanyang mga superior. Naghahanda ang koponan ng isang bagong plano. Pumunta si Henry sa doktor sa ilalim ng pagkukunwari ng isang personal na problema. Bago simulan ang sesyon, ang matanda ay nag-install ng isang bug sa opisina at ang kumpanya ay nakikinig sa mga pag-uusap ng therapist sa loob ng ilang araw. Ngunit walang pahiwatig na lumilitaw sa kanila sa loob ng mahabang panahon.
Pumunta si Cecile sa therapist siyentipikong tagapagturo, at sa panahong ito narinig ni Henry ang pag-uusap ng doktor kay Nasha. Sa loob, hinihiling ng doktor na ihinto ng kontrabida ang paggamit sa kanyang mga pasyente at ibalik si Lily. Ngunit tumanggi ang kontrabida upang talakayin ito sa kanyang kasintahan at patuloy na umaagos ng dugo kay Lily. Mula sa propesor, nalaman ni Cecile na si Elizabeth ay gumugol ng maraming taon sa pag-aaral kung paano nakakaapekto ang mga superpower sa psyche. Minsan, hiniling ng mga magulang ng isang teenager superhero sa doktor na tanggalin ang kapangyarihan ng kanilang anak, ngunit ito hindi gumana. Ang bata ay nabaliw pa rin at pinaalis ang kanyang mga magulang. Sinundan ni Callisto si Elizabeth at siya nakakakuha ng mga larawan ni Nasha at ng kanyang pugad. Pupunta na si Henry sa lab ng minutong iyon, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang kasintahan na hindi na siya maaaring maging bayani dahil sa kanyang Parkinson's sakit. Hiniling ng therapist kay Nasha na palayain si Lily, ngunit ipinaalala niya kay Elizabeth kung paano siya hinuberan ng kanyang mga superpower. Sa kabutihang palad, pinayagan ng kontrabida ang doktor na iturok ang batang babae ng isang gamot upang panatilihin siya mula sa pagkamatay mula sa pagkawala ng dugo. Narinig ng kumpanya na iniulat ni Elizabeth ang mga krimen ni Nasha sa pulisya, ngunit nangangamba si Cecile na magdudulot ito ng mas maraming biktima. Maaari lamang silang umasa kay Morrow, na ay unti-unting nababaliw. May mga pag-atake sa buong lungsod at iniulat ng pulisya na sila ay nagbabantay sa nanghihimasok. Nang malaman ito, inutusan ni Nasha ang mga mersenaryo na tanggalin ang lahat ang mga sample mula sa lab at si Lily, na magagamit pa rin sa kanya. Utos din ni boss lahat na huminga ng pulbos para magkaroon ng mga superpower at i-clear ang exit. Ngunit hindi iyon pumipigil kay Henry. Sina Cecile at Callisto mula sa pagharang sa mga kriminal at pakikipaglaban sa kanila bilang magkapantay. Habang ang nilalabanan ng kumpanya ang mga gwardya, inakay ni Nasha si Lily sa labasan. Ngunit may isang balakid na lumitaw sa kanyang daan. Morrow, pagkakaroon ng lakas, sumama sa kanyang mga kaibigan. Mas mahirap kalabanin si Nasha. Tinatakpan ang sarili sa isang babae at patuloy na kumukuha ng asol na pulbos para magkaroon ng mga superpower. Pero na hindi tumitigil sa pagtakip ni Morrow ng kanyang sarili ng isang kalasag, siya ay humahanga sa kontrabida. Sa puntong ito, ang mga damit ng pulis ay lumilitaw sa pugad. At ang iba pang mga mersenaryo ay inaresto. Iniisip na ito na ang lahat ang merito ng mga retirees na sina Henry at Callisto. Nagawa ni Lily na palayasin si Nasha gamit ang kanyang superpower at kapag natagpuan ng lalaki ang kanyang sarili na walang kalasag ng tao. Nagpapatuloy si Morrow sa pag-atake at pinupulot ang kontrabida. Itinaas siya ng superhero cup sa langit upang habarin siya ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa paggawa nito ay nahuhulog siya isang mahusay na taas sa kanyang sarili. Sa kasiyahan ng kanyang mga kaibigan, ang tiktik ay namamahala upang mabuhay at babalik sa kumpanya. Nang makita ang kanyang subordinate sa form na ito, inutusan ng komisyoner ang mga superhero para ilayo yung guy sa prying eyes para makakuha siya ng explanation mamaya. Lahat ng isyu talakayin ng hindi kilalang superhero, na naguulat na tinawag siyang titan ng mga tao ay hindi gusto ang komisyoner at pinaalis niya si Morrow. Pero hindi nagalit ang lalaki. Sumama siya sa kanya lumang mga kaibigan at nagsimula ng isang bagong buhay, pagtanggap ng isang tunay na bayani mask mula kay Cecile bilang isang regalo.